Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Noong nakaraang araw po ito, ito po yung pinag-uusapan na sa social media mga katambay. Ito pong interview po ng isang broadcaster po na si Pinky Webb. Dito po kay Abante, kay Pastor Abante. Hindi naman po natin matatawag na ito po'y congressman o representative kasi hindi po ito nanalo. Tinalo po ito sa 6th district po, mga kabayan. At nanalo lang po ito dahil po sa sinasabi pong disqualified daw po dahil siya po ay nagpetisyon, mga kababayan. Pero hindi pa po tapos ang usapin. Sinampa po sa Korte Suprema nung kalaban niya po na si Congressman Chua. Yung po talaga nanalo, mga kabayan. Hintayin po natin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero ito po ang pag-usapan natin. Nadulas po dahil po may issue po ng korupsyon, ng flood control, katulad po ng Maynila. Nakahawak po ng napakalaking pera po si Abante, si Pastor Abante, na hindi bababa sa 2 billion sa napakaliit po ng kanyang distrito na 6th district ng Maynila. Alam naman po natin na hindi naman malaki ang Maynila, mga kababayan. Pero 6 pa ang congressman. Ito po, meron po pala siyang sariling contractors. Ayon na rin mismo sa kanya. Pero bigla pong kumambyo. Nadulas. Pero bigla pong kumambyo. Dahil po mabubuko, mga kababayan. Pakinggan po natin itong interview niya po kay Pinky Webb, mga tambay. Umaming may sariling contractors, biglang laban bawi. Pakinggan po natin, mga kabayan. So if you say in the 6th district, sir, during your time, walang substandard at walang ghost, tila walang magiging problema si contractor doon po sa 6th district. Wala. In fact, I check on my contractors when the president begin to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi po. Wala akong kaibigang contractor. In fact, it is actually the DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPWH always changes the DE, once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. So you've never had any dealings with the DE dahil nagiging, sir, medyo notorious ang mga DE ngayon dito sa usapin ng flood control. Do you have any dealings with them? Meron ho ba kayong naging project na... natin commercial muna po, mga tambay. Grabe, no? Grabe po ang ginagawa. Ito po, umpisa na po natin. Grabe, no? Umamin na po siya dahil chinek daw po niya sa listahan ng inilabas po ng Pangulo. Doon po sa sinasabi pong napakaraming nakuhang project ng mga contractors. Wala po doon yung pangalan, yung listahan ng kanyang contractors. Ibang klase po. Tapos bigla pong cambio. Ituloy po natin. Napag-usapan, na sinabi mo, kailangan mo to gawin, kailangan mo ibigay ito kay contractor na ganito, or otherwise, sir? Hindi ako nagsasabi ng ganun because... Okay, let's start with Manila. Because is it true that there are 200 flood control projects worth about 14 billion pesos that Mayor Isko is saying was done without permits? That is what Mayor Isko said, no? More than 214 billion. And it was also told that he told the press that I had about, 2 billion in my own district, no? There's a congressman that had 4 billion. Kaya sabi ko, I'd like him to start in my district because anyway, see, Manila is actually a city that is below the Sea level. Sea level, no? And so my district alone is Cass Basin, or Cass Basin. In fact, the 2 main tributaries like Pasig River and San Juan River go to my own district. Did you say San Juan, sir? San Juan River. Okay. And Pasig. San Juan River is the dirtiest river in the Philippines, and we cannot do anything about it unless otherwise doon sa taas, like Quezon City and Mandaluyong, would do something about it. Yeah.
So, kahit na anong gawin namin dyan, wala rin mangyayari. So, we're waiting. This is not just a Manila problem. This is actually a Metro Manila problem. Yeah, in fact, you were quoted as saying that dapat or it is better that you look into San Juan, Mandaluyong, Manila, Quezon City para holistic ang approach nito. All right. But in your district, because you were congressman 2022 to 2025 of the 6th district, did you already check how much went to flood control projects? In my district, I think from the 19th Congress to about this Congress here, 2025 to 2025 would be around about 2 billion. 2 billion, no? But the 2 billion did not go all to the flood control projects. I have multi-purpose halls that were built actually. I had pumping stations built on some rivers, and then drainage. What we did was the DPWH changed the drainage from yung pambilog na cement that to a culvert manhole para mas malaki, no? That's the reason why we were able to address the flooding in my district. Unlike before in 2004, where so the flooding was it was worse before. Oh, Mas it was worse. Like the Ondoy. I mean, we cannot anymore pass through it with our cars. So there is a military truck that I actually rode on, no, and went through the flooded street in Santa Ana. But would that be a fair comparison, Congressman? Kasi hindi pa naman natin naaabutan si Ondoy level eh. So you really don't know kung ganun kadami yung bumuhos na ulan, kung anong magiging effect doon sa 6th District. I think Ondoy is only about, what, 4 or 5 years ago? Oo. The kind of rain that are actually falling now, that we're having now, is almost like Ondoy before. Okay. See? But at this point in time, in Santa Ana alone, we do not have that kind of a flooding now. The flooding we have would now be in Santa Mesa, where the San Juan River flows. And also in Punta, where the Pasig River actually goes into. So doon lang ang flooding. And the thing is, I was telling the DPWH and the MDA, because I complained about a week ago, that when you build something, you should not only build that, you ought to monitor it, and you ought to maintain it. But the thing is, it's not being maintained properly. So that's the complaint I have with the MDA and the DPWH, because they should monitor if it's working, they should maintain it that it's working, because right now, there was a chairman that complained to me in Beata. Yan po mga tambay, huwag na po natin ipagpatuloy mga tambay ang isang pastor. Ito po ay matagal na congressman at aminado naman po siya. Totoo po lahat ang sinasabi ni Mayor Isko. Aminado po ang Pastor Abante. Isa po itong pastor mga tambay. At hindi naman po natin matatawag itong congressman dahil hindi po ito nanalo. Nanalo lang po ito sa Comelec. Mga tabay, Comelec lang po nagpanalo, hindi po taong bayan. Hindi po nanalo ito sa kanyang distrito, mga kabayan. Yan po, aminado po siya. At nadulas po, mga tambay. Nadulas! Ang isang pastor, mga bayan. Pastor pa naman maituring. Nasabi niya na meron siyang contractors. Nung tanungin po siya ni Pinky Webb, biglang kambi po. Kasi malilintikan po siya. Bawal po kasi sa mga politiko na may sarili po silang mga contractors. Bawal po. Hindi po kailangan silang ma-involve, mga kababayan. Bawal po sa batas na ang mga politiko ay may mga padrino. Nagiging padrino po. Kasi diyan po nagiging ugat ng korupsyon. Pag may sarili kang mga contractors. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga tambay, ang nakapagtataka po rito, mga kabayan, ang makapagsasabi po nito, hindi si Abante. Ang taong bayan po sa Metro Manila, sa Maynila. Napakinabangan po ba talaga? Nagkaroon po ba ng malaking kaginhawahan? Ang nahawakan pong mahigit 2 billion ni Abante. Mga tambay, ni Pastor Abante, mga kababayan ko sa Maynila, kayo po makapagsasabi. Naramdaman nyo po ba na ang inyo pong 6th District na hinawakan po ni Pastor Abante ay nakaginhawa ba at guminhawa po ba kayo hanggang siya po ay nanunungkulan?
bilang sinasabi po ng mga panahon na siya ay congressman at ngayon po talo na siya. Kaya nga siya natalo eh. Di po ba? Kaya natalo ito. Unang-una, komento ko po, hindi na po gusto ng 6th District ang kanyang pamamahala. Baka napakaraming kapalpakan at sablay at baka ito napakarami din ninakaw umano. Ito po, hindi po kaya ito'y demonyong politiko. Di kaya ito? Nagtatanong lang si Kamanong, nagpaka-demonyo na rin kaya ito, kababayan, dahil po sa laki ng hinahawakang perang billion-billion umano? Nagtatanong lang po si Kamanong kung ang isang pastor po ay nasilaw na po sa pera na mahigit 2 billion. Pero naliliitan pa po siya ron eh. Dahil yung mga ibang congressman sa Maynila, ayon sa kanya, ay nakahawak daw po na mas malaki pa. Yung iba po ay 4 billion. Sinabi rin po ni Isko yan, ni Mayor Isko. Ano sabi ni Mayor Isko? Meron nga pong nakahawak. Yan po yung sinasabi pong maiingay din katulad niya sa flood control, lalong-lalo sa Davao. Sino po? Yan. Sila Chua, Valeriano, at yung mga kasama niya pa. Dahil 6 po congressman dyan, mga kabayan. Nakita niyo po, yung isda, mahuhuli mo sa mabibingo sa sarili niyang bibig, di ba? Mahuhuli mo ang isda sa sarili niyang bibig dahil kakagatin niya yung pinatawag na sima, di ba? Ito po, isang pastor po nahuhuli mo sa sariling bibig na meron siyang sariling contractor o contractors, mga tambay. At proud na proud pa siya. Ibabalik lang natin. Proud na proud pa siya na hindi kasama sa listahan yung kanyang contractors na pinangalanan ng Pangulo. Ibang klase ka, Abante. Ngayon, malalaman po yan. Kasi kailangan po itong maimbestigahan. Napakaliit lang po ng Maynila pero binubuhusan po ng isang damukal na budget flood control. Nakita niyo po, hindi lang naman daw po flood control ang kanyang project. Pati po mga barangay halls, pati po mga paghuhukay sa kanal at yung sinasabi niyang malalaking mga parang Poso Negro po ba yun? Yung parang manhole na malalaki. Yun daw po mga programa niya. Mga kabayan, 2 billion ha? Yan po ang napakasarap i-audit. Dapat po i-audit yan at dapat po imbestigahan po yan ng third party. Kailangan po independent po ang mag-iimbestiga dyan. Kasi pagka mag-iimbestiga lang po dyan ay kongreso, katulad kapwa niya politiko, at ang speaker po ngayon ay mga kaalyado po nila, dahil nanalo nga po yan, pinanalo po yan eh. Pinanalo ng COMELEC, hindi natin alam kung ano po nangyari. Baka meron ding basbas ng kongreso, hindi kaya? At may basbas din ng Pangulo, hindi kaya? Nagtatanong lang. Yan po ang dapat maimbestigahan ng independent. Hindi po. Third party ang dapat mag-imbestiga dyan. O kaya, ito pong LGUs. Pwede rin pong mag-imbestiga LGUs sa pangunguna po ni Mayor Isko. Dapat po itong imbestigahan. Kasama po ang COA. Kailangan po i-audit ito. At malaman po, yung 2 billion, kung ito po ba ay nagamit ng tama at napakinabangan ng taong bayan, dahil ang Maynila po ay konting ulan lang po, ay nagkakaroon na po sila ng swimming pool. At ang pagbaha po sa Maynila, excuse me po, ay hindi po katulad ng pagbaha sa ibang lugar. Katulad ng binabatikos ni Abante sa Mindanao. Ayon na rin mismo sa ating mga kababayan sa Mindanao. Ang pagbaha po sa Mindanao na binabatikos ni Abante, pagtigil po ng ulan, unti-unti na pong nawawala ang baha. Dahil yung sinasabi ni Abante, parehas din po ng sitwasyon ng Mindanao. Sila po ay below sea level din, kung hindi po nagkakamali. Mababa rin po ang Mindanao, ang Davao City. Ang Davao City po ay mababa din. Katulad po ng Maynila na sinasabi niya na below sea level. Pero, magkaiba po ang mga congressman sa Maynila at mayor. Kumpara mo dito sa Maynila. Dito sa Maynila, diyan po ang napakaraming ugat ng korupsyon umano. Napakarami po. Lalong-lalo po ang mga congressman dyan. Humahawak po ng bilyon-bilyon,
Pero po ang mga kababayan nila ay lumalangoy po sa baha. At yung baha po ay napakabaho. Basura. Mga amoy tae. Di po ba? Kaya nga po, basura din po lumalabas dyan. Karamihan sa mga politiko dyan umano. Mga amoy basura rin po at nagpapakabasura dahil po sa dami ng pera na hinahawakan nila sa kanilang mga distrito. You know? Napakaswerte nga lang po. Luminis-linis lang po yan nung maging presidente ang Mindanao eh. Ang isang taga Mindanao na si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kailan lang po ba nalinis yan? Tumanda na po si Pastor Abante dyan sa Maynila. Tumanda na siya. Nasanay na po at immune na po ang ilong at pagkatao ni Abante dyan sa Maynila na mabaho, napakaraming basura at lubog lagi sa baha. Mga tambay, immune na siya dyan. Pero nung dumating po ang isang presidente galing ng Mindanao, first time in the history, nalinis po ang Manila Bay. Manila Bay nalinis, naging tourist spot pa ngayon. Napakarami pong basura ang nakuha. Toniladang basura na mga basura po ng Metro Manila. Mga basura ng Metro Manila. Kaya po karamihan po dyan, di umano, ay mga basura din po umano ang mga politiko riyan. Kasi mga politiko dyan, mga basura, yung basura nila, hindi man lang nila nalinis ng napakahabang panahon. Dekada. Hindi po nila nalinis ang basura nila sa Manila Bay at sa Ilog Pasig. Sino po ang nakapaglinis? Nakapag-umpisa linisin? Yung pinatapon nilang Pangulo. Kidnapping pang ginawa at walang due process. Pinatapon yung Pangulo na napakagaling at may political will. Naidagdag lang po natin. Dahil po nalinis at ngayon ay nagiging tourist spot pa pati ang Pasig. Di po ba? Dahil sa ganda ng naumpisang trabaho ng may political will, mga kababayan na Pangulo. Ngayon, may mga political will po ba ang nanunungkulan ngayon? Lalong-lalo po sa Maynila. Lalong-lalo po ang tinatawag na Abante, na pastor, na isinuka na ng 6th District na Maynila. Hindi na po ito nanalo. Isinuka na. Di po ba? Pero kapit tuko po. Kapit tuko. Mga kababayan, kaya po sinasabi ng ating mga kababayan dito, ito daw pong pastor na ito ay para daw po itong banal na aso at santong kabayo. Itong pastor daw pong ito umano. Ayan po. Yan po. Sila po talaga ang tunay umanong mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ang Vice President. Ang Vice President po ay binabatikos po nila ng 125 million. Mga kabayan, samantalang po itong mga tao na ito na nilulubog sa baha at nilulubog sa baho ng basura, humahawak ng bilyon-bilyon pondo ng bayan. Ngayon, nangangatwiran pa itong santong kabayo at banal na aso umano na si Abante. Yan po ang napakasarap imbestigahan. Lahat po ng congressman, mga kabayan, hindi po masama dahil lakaran na po ng politika sa ating bansa na kumikita at nangungumisyon sa mga proyekto. Lakaran na po yan eh. Nahandyan na po yan sa napakatagal na panahon. Dekada na po na pinagkakakitaan po ng mga politiko na kumikita po sila sa pagawain o sa programa ng gobyerno. Pero ang sinasabi nga po natin, dahil nga po hindi na po nila mapigilan yan, ang gusto lang po natin mangyari, kahit kumikita man sila dahil hindi na po mapigilan yan, ayusin nila ang trabaho, patibayin nila. Hindi naman masamang kumita, kaya lang, lagyan mo ng standard, hindi low standard, ang mga proyekto. Hindi po ba? Dahil napag-iiwanan na ang ating bansa ng mga bansa nating kapitbahay. Sila, below sea level din sila, pero hindi sila binabaha ng matagal na parang ilog, dagat. Ilang linggo na, hindi pa humuhupa ang baha dahil hindi po kurap ang mga politiko nila. Di po ba ganyan sa Japan? Below sea level ang Japan at immune na immune pa sa lindol ang Japan. Pero
Binabaha sila. Pero pagkatapos po ng ulan at bagyo, nawawala na rin pong mabilis ang tubig doon sa kanilang bansa o syudad o city. Bakit sa atin hindi? Dahil grabing korap ang mga politiko sa ating bansa. Kumikita na po sila sa mga proyekto, mga kabayan, hindi pa nila inaayos ang trabaho nila at napakarami pa pong ghost project. Napakatimawa, sobrang timawa at sobrang ganid, greedy sa pera. Ganyan po kawawalang hiya at kadidemonyo umano ang ating mga politiko na mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi naman po lahat. Kasi yung ibang congressman naman, masaya na sila na kumikita kahit papaano ng hindi sobrang laki at inaayos po nila ang kanilang mga distrito, ang proyekto ng kanilang distrito. Inaayos at matitibay po ang kanilang proyekto. Mga karsada, yung kanilang mga flood control. Matitibay! Napapakinabangan po ng dekada. Di po ba? Bakit dito sa Maynila, binubuhusan po ng budget ang Metro Manila dahil nga po sa pagbaha, taon-taon po ilang bilyon sa buong Metro Manila, bilyon-bilyon ang inuubos na pera dyan, pero mas lumalala po ang baha dyan. Saan na pupunta ang pera? Ito po, lumalabas na po ngayon. Ang pera ng Pilipino, ang buwis, napupunta lang po sa mga magnanakaw at demonyong politiko at mga contractors kasama ang DSWD. Ang DPWH, for correction. DPWH, umano. Pinagpahati-hatian nila. Kaya tama-tama po yung sinasabi ni Mayor Magalong Itong mga magnanakaw na ito, itong mga hindot na ito, 70% ang nakukuha nila sa proyekto. Nakita nyo po kagagahaman sa pera? 70% daw po ang pinaghahati-hatian ng mga demonyo umano ng mga korap. Yung 30% nagiging ghost project pa yata. At sinabi rin ni Mayor Magalong, itong mga tao na ito, baka isa rito si Abante, na puno ng pera ang mga bahay, ang mga mansyon. Punong-puno ng pera ang kanilang mga vault. Baka isa siya ron sa sinasabi ni Mayor Magalong. At pag daw po sobra ng punong-puno ang kanilang mga vault, bumibili pa na mga extra bahay para gawing vault. Ganyan po katindi at karami ang mga ninanakaw ng mga demonyong magnanakaw sa ating bansa, sa gobyerno natin umano. Nakita nyo po kawawalang ya. Kasi po, meron pong nagsasabi kay Mayor Magalong kung ano po ang trabaho nila. Kasi pati po mismo siya ay sinusuhulan po ng malaking halaga para lang po makasama nila dahil marami rin pong programa at proyekto sa Baguio City na kumikita po dyan ng mga congressman. Di ba? Ang Department of Works and Highway, ito pong DPWH. At syempre po ang mga contractors na katulad po ni Abante na may sariling contractors na may sarili siya. Kaya nga nadulas Nadulas! Yan po mga kabayan, Maynila pa lang yan. Maynila pa lang. Lumabas na po sa sariling bibig ni congressman na hindi matatawag na congressman dahil talunan. Lumabas po sa bibig ni Pastor Abante na tinatawag pong Santong Kabayo at Santong Aso. Ano ba tawag doon? Yung banal na aso. Yan, at Santong Kabayo. Yung po yata yun ang tamang term. Mga kabayan. Yan po ang napakasarap imbestigahan. Nanungkulang kang napakatagal na panahon na naging congressman ka at ngayon italunan ka at naging congressman ka ulit. Yan po ang napakasarap imbestigahan. Yang mga tao na yan, bakit nagkandaleche-leche at hindi napapakinabangan ang mga proyekto nila at lubog pa rin sila sa baha. Kaya nga sabi ni Isko, binuhusan ng isang damukal na pondo ang Maynila sa flood control at pumping station, pero sila po ay lubog pa rin sa baha. Tama po si Isko Moreno. Dahil po sa mga taong ito pong mga nanunungkulan na tinatawag po
na mga congressman o representative dahil po sa kanila. Dahil may mga sarili pala silang kontraktor. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga tambay. Pero, ang iimbestigahan po nila ay Mindanao. Lalo po ang Davao City. Gigil na gigil po sila dyan. Ganyan po kasi yung mga magnanakaw umano at weak. Pagka kasi weak ka at magnanakaw ka umano, maghahanap ka ng sisi sa iba. Yan po ang trabaho ng mga magnanakaw eh. You know, lilinisin mo sa paningin ng tao yung sarili mo at yung kahinaan mong maglingkod dahil ikaw ay weak, isisisi mo ngayon sa iba yon. Maghahanap ka ng pwedeng sisihin sa kapalpakan mo at sa pagiging magnanakaw mo umano. Ganyan po ang mga leader na magnanakaw at weak. Magtuturo po yan. Magtuturo po. Ganyan po ang ugali ng mga yan. Komento ko po. Komento ni Kamanong. Dahil na-experience ko po yan. Pagka mahinang leader at may korupsyon, yan po. Magtuturo po yan. Magtuturo. Para po maiwasan o sinasabi mapagtakpan ang kanilang kahinaan. At siyempre malayo ang issue ng kanilang korupsyon. Ganun lang po yun. Thank you po. Sana gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa inyo lahat. At sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At pambili po ng maintenance ni Kamanong. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Bea Chikchiyoko, Kingston, 123 na Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo, 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung ating pong dasal, isama po natin na sa dasal po ang ating dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte, ang Vice President po ay maingatan po sa kapahamakan. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Ganon din po mga kabayan at mga katambay, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating pong buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Maraming salamat po. Sa muli po, happy weekends. Bye-bye. Ingat po.